Sa aba nila na iginagadad ang kasalanan sa pamamagitan ng mga panaling hibo at ang kasamaan na gaya ng mga talinang kariton na nagsasabi, pabilisin nawa niya ang kaniyang gawa upang aming makita at lumapit nawa at dumating ang payo ng banal ng Israel upang aming maalaman. Sa aba nila na nagsasabi sa masama na mabuti at sa mabuti na masama, na naglalagay ng dilim sa liwanag at liwanag sa dilim, na naglalagay ng mapait sa matamis at matamis sa mapait. Sa aba nila na pantas sa kanilang sariling mga mata at matalino sa kanilang sariling paningin. Sa aba nila na mga bayani sa pag-inom ng alak, mga magigiting sa paghahalo ang matapat na linumin. Na nagpapaaring ganap sa masama dahil sa suhol at inaalis ang katuwiran ng matuwid. Kaya't kung paanang ang apoy ay sumisila ng dayami at ang nagliyab na apoy ay lumalamon sa tuyong damo, gayon ang kanilang ugat ay magiging bulok at ang kanilang bulaklak ay wawaling parang alabok, sapagkat kanilang tinanggihan ang kautusan ng Yahweh, alahaya ng mga hugbo at hinamak ang salita ng banal ng Israel. Kaya't nag-aalab ang galit ng Yahweh laban sa kaniyang bayan at iniunat niya ang kaniyang kamay laban sa kanila at sinaktan sila at nayanig ang mga bundok at ang kanilang mga bangkay ay naging parang dumi sa mga lansanan. Sa lahat ng ito ang kaniyang galit ay hindi nahiwalay at hanggang ang kamay ay nakaunat pa rin. Siya'y maglalagay ng isang watawat sa mga bansa na malayo at susutsutan siya sa mga tao mula sa mga dulo ng lupa. At narito, sila'y darating na matulin at matigas, walang napapagod o natitisod sa kanila, walang idinidilat o natutulog, walang nakakalag sa pamigkis ng kanilang baywang, ni nasisira ang panalin ng kanilang panyapak. Ang kanilang mga bana ay matatalas at ang kanilang mga busog ay bawang nakaakma. Ang mga kuko ng kanilang mga kabayo ay parang batong pingkian at ang kanilang mga gulong ng karo ay parang ipo-ipo.